Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Habang nananalangin si Sister Helen kayo nang start tayo, ramdam na ramdam mo yung kanyang love for each and everyone. Dumadaan po tayo sa ganong situation na we feel something na parang may nangyayari sa paligid. May panghihinaan ng loob, may naisip tayong mga negatibong bagay, may nangyayari sa bahay, sa pamilya, sa eskwela, sa trabaho. Wala kang kakainin bukas, wala kang sasahurin sa makalawa. Pero sabi nga, yung buhay na salita ng Diyos kanina, habang nagpe-pray siya, yun ang aking iniisip din. Sabi ko, nagulat nga ako, ang galing talaga ng Panginoon kasi sabi ng Bible sa Mateo 24:13, buhay po ito Ito yung salita mismo galing sa salita ni Hesus Kristo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Galing po mismo ito kay Jesus Christ. And hindi niya po pinangako sa atin yung buhay na hayahay sa lupa. Marami po tayong mararanasan ng mga bagay na hindi mo gusto dahil sumusunod ka na sa kanyang katuruan. Pero sabi niya, sino yung nananatiling tapat? Yung word po nananatiling tapat. Sino man ang tumayo dito sa harapan, sino man ang iyong marinig, ang itinuturo po namin ay si Hesus Kristo. Ang tinuturo po namin ay salita ng Diyos. Ito po ay hindi galing sa aming sariling pag-unawa, kundi ito'y galing sa aklat ng Biblia. And we're trying to share this to you ng mas maayos, mas malinaw, ng mas mabisa. Dahil ayaw po namin masayang ang iyong mga taon na ginugol sa loob ng simbahang ito. In the Old Testament po, wala pa po si Jesus. Nag-establish po sila ng sarili nilang way in accordance to the law of God. But then, as we read the Bible in the Old Testament, yung mga tao po sa Old Testament, they failed to do what God has instructed. Kahit anong tribe po nila, nagsugo ng pari, hari, propeta, but they all failed. Kaya nung nagpadala si God ng totoong tagapagturo, sabi nila, bakit mo binabago ang aming nakagisnan? Lahat po sila nagkaroon ng violent reaction dahil pinadala na ng Diyos yung totoong magtuturo. And it's happening hindi lang po sa church na to, sa buong mundo po. Every time the Word of God, the truth of the Word of God is spoken, marami pong negative or violent reaction. Sabi nga, aayawan ka nila. And nararamdaman po natin sa simbahang ito na may pumapalag po. But then, nire-remind ko po lahat, ito po ay salita ng Diyos. Katotohanan ng salita ng Diyos. Ang tinatanggap po natin dito si Hesus Kristo. Hindi po yung tumatayo dito sa unahan. Amen? Ngayon, kung bukas ang iyong puso't isipan, tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ayan po, yung sinabi kanina, magiging tapat ka. Hindi sa nagtuturo, kundi sa Diyos. Na kahit anong marinig mo, makita mo, dahil sinusunod mo yung salita ng Diyos, siya po ang iyong pinaglilingkuran at siyang tinataas mo sa iyong buhay. So again po, alam ko po, tayo po yung namulat sa mga bagay na ating kinamulatan nung tayo nagsisimula bilang mga Kristiyano. But then sabi po ng Biblia, may panahon po para maintindihan nyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. At huwag nyo po i-reject yung salita ng Diyos dahil ang nire-reject nyo po mismo ang Panginoon. Ang role nyo po ngayon is makinig, tanggapin ang salita ng Diyos. In the past few Sundays, kagaya po last week, ang turo po natin is pag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo alam ang totoong pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. And
Yun po yung tuwang mensahe ng salita ng Diyos na meron na pong standard. Hindi ka pwede magmahal ng pag-ibig na galing lang sa'yo. Dapat yung pag-ibig galing sa Diyos. Kasi pag minahal mo ang isang tao na galing lang sa yung abot ng makakaya, abot ng yung pag-iisip, ganun po yun. 50-50. Pero pag yung pagmamahal mo ay kagaya ng pagmamahal na galing sa Diyos, 100% sure po yun, totoo. Makikita po natin yan sa unang Juan 3:1. Naturo na po ito ni Kuya AJ, inire-remind lang po natin. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo yung mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Amen? People hate people. Pero pagdating po sa mga anak ng Diyos, mahal natin lahat. Di po ba? Ano man ang kanilang organisasyon, relihiyon, samahan, yung love po ni God na natutunan natin na galing sa Kanya, ang siyang nangingibabaw. Kahit ano po yung kanilang pag-uugali, sabi ng Bible, mahalin mo ang iyong kaaway. Andun po tayo, galit tayo sa maling kaisipan, maling gawa, maling pag-uugali, dahil lahat po yung kasalanan. Ang totoong anak ng Diyos ay galit sa kasalanan. At pag ang isang tao nagkasala, hindi mo siya aawain o aayawan. Sabi, i-correct mo, i-rebuke mo, amen? With love. Diba? Hindi yung, ayoko na makita yan. Walang ganun. Kailangan, andun pa rin yung pag-unawa at pag-abot. Diba? And hindi mo magagawa yan pag wala pa po sa yung kaloob ng banal na Espiritu Santo, which is, sabi, the greatest is love. Yung pag-unawa, understanding, pagpipigil sa sarili. Kaya nga po, importanteng maintindihan natin saan galing dapat yung pag-ibig natin. Hindi dapat galing sa ating sariling kakayahan, kundi galing sa Diyos. Sabi sa Efeso 2:10, Ephesians 2:10, mga ano lang po ito, supporting verses, reminder. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus because you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. From the start, yan na po ang tinuro. In the beginning pa lang po, sa panahon ni Eva at Adan, nung sila nagkasala, isipin nyo, nagkasala si Eva at Adan, hindi. Diba? Pwede naman gumawa ulit si God ng bago. Ha? Okay, reset. Sa mga ngayon, uso ngayon, di ba? Pag nagkamali ka sa isang bagay, sa computer, reset. Clear. Erase. Pwede naman gawin ni God yun eh. Pero sabi ng Diyos sa Biblia, napaka-special mo eh. Napaka-special mo na hindi ko kayang ulitin eh. I-delete. Kaya nangyari, inabot niya pa rin ng may pag-ibig, pagmamahal. Nalala niyo nung si Cain nagkasala sa kanyang isipan. Hindi niya nga nabigay yung best niyang handog. Kinausap pa siya ng Diyos. Kasi from the start, yung kabutihan ng Diyos nasa atin na. At gusto niya makita yun sa ating mga buhay. Diba? Kaya nga sabi, kaya nagkasali si Cain, kinausap siya na, huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag mong gawin yan. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Importante tayo sa Panginoon. Kaya sabi, itinalaga na ng Diyos na gawin natin ang alin po? Ang kabutihan sa bawat isa. As a Christian, we're given a task. Ang task po is trabaho. Mahalin mo lang yung kapwa mo. Pag minahal mo yung kapwa mo, lahat magiging maayos na. Totoo po yun. Ganun po yung gusto mangyari ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. But then, the world is so selfish, and sabi, ang lahat na sa mundo, hindi kilala ang Diyos. Kaya yung turo ng Diyos, hindi nila maintindihan.
that we need to love each other. We need each other. Kaya nga nung si Adan, nakita niyang malungkot mag-isa sa hardin, gumawa siya ng kapartner, ng kasama sa buhay. Kasi hindi nga po pwedeng yung isang nilikha niya ay malungkot. So pag meron binigay siya ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin gusto kang pasayahin ng Panginoon. Kaya po tayo nandito sa simbahan ito. Tayo po ay magkakasama as a body of Christ. Meron po tayong accountability for each and everyone. Kailangan mong mahalin yung katabi mo. Kahit sino pa siya. Kahit ano pang ugali meron siya. Naliligo man yan o hindi. Maingipin o wala. Di ba? Kailangan mong mahalin. Because yun ang trabahong ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, sabi ko nga po niyo, kilala niyo na po ba si Jesucristo? Kilala niyo na po ba si Jesus Christ? Ano pong apelido ni Jesus Christ? Hapon po, nag-Bible study kami and we talk about Jesus Christ. Okay? Yung Jesus is pangalan niya po yan. Okay? Can we check yung ano yung pangalan ni Jesus sa Hebreo tsaka sa Grego? Kasi ang Bible po, sinulat, yung Old Testament, sinulat po ito sa Hebrew. Yung New Testament sa Greek o Griego. Okay? Yung napakinggan po natin naturo ay galing sa English o sa Tagalog. Okay? Jesus means, name in Hebrew is Yeshua. Say Yeshua. Yan. Para minsan pag nagpe-pray kayo, nabanggit niyo yung word na Yeshua. Si Jesus po yan. Yeshua. Sa Greek po, wala silang J, kaya yung J nila naging I, naging Jesus. Para silang Spanish or Mexican, Jesus. Ito po yung salita ni Jesus mismo, which is Aramaic. Dialekto po yan sa Israel, na ang tawag sa kanya ay Isyo o Eesyo. Okay? Sa Tagalog, Jesus. Parang Mexicano rin po, Jesus. Amen? In English, Jesus. Dapat alam niyo yan kasi kilala niyo dapat ang iyong pinaglilingkuran. Yan po ang kanyang pangalan sa Hebrew, sa Grego, sa Aramaic. Alam niyo na yung Tagalog, alam niyo na yung English. So, nakasanayan natin banggitin yung Jesus. Ano yung apelido daw? Christ? No. Yung Christ po, sa Hebrew, is Messiah. Okay? Or Messiah. Hebrew ng Christ is Messiah in English, pero ito po yung kanyang pronunciation sa Hebrew, Mashiach. Mashiach. Hindi ko paano ko siya, Mashiach ka ba? Di ba? Messiah, which is, sa Greek naman po is, Greek for Christ is Christos. So, Jesus, Christ, Christos is, yan po, yung Christ. Yung kanina, Messiah. Okay? Ang meaning po niyan, yung dalawa na yan, Messiah and Christos, is the anointed one. Amen? So, Jesus, Christ, Jesus, the anointed one. Can you say that? Jesus, the anointed one. Yan. Doon po kinuha yung Kristo o yung Christ. Kasi siya po ay anointed one. Amen? Ano po ba yung anointing or anointed or anoint? Diba? Yan po yung ating pag-usapan ngayon. Para alam nyo rin po bakit ko yung tinawag na Christians. Kayo po ba ay Christians? Ano daw ibig sabihin ng Christ? Anointed one. So, dahil tinatawag kayong mga Kristiyano o mga Christians, ano daw dapat kayo? Anointed people of God. So pag kayo po ay tinawag na Kristiyano or Christians, dapat kaakibat po lagi yung word na anointed.
Ang ibig sabihin po ng anointed in the Bible is marami po siyang ginamit na comparison na word. Sa Hebrew po, pag sinabing anointed, yung Messiah nga kanina, is galing po siya sa salita na nilinis. Okay? Nilinis, pinabanal. And panahon po ng Old Testament, bago ka linisin at paano ka pabanalin is kailangan mong pahiran. Pahiran ng langis na binasbasan ng Diyos. Kaya po, nade-derive din po yung word na Messiah o Messiah. It's a meaning na pinahiran or to smear. Okay? Or nilinis. Or nirab. Tinanggalan. Di ba pag nirarab mo, parang natatanggal yung dumi. Ganun po yung ibig sabihin ng Messiah or Messiah. Okay? Kaya para ka maging anointed, sabi ng Bible, in the Old Testament, paano ka maging malinis o maging sagrado o banal, kailangan mong mapahira ng langis ng Diyos. Ayan. In the Old Testament po yan. Lahat po ng bagay na ginamit po, nakalala niyo turo sa tabernakulo? Yung templo na pinapagawa ng Diyos? Every materials na ginamit po doon, pinahira ng langis ng Diyos. Pinabanal po. At lahat ng gagamit ng lugar na yon, kailangan mo ring pahiran ng langis ng Panginoon dahil pag ikaw ay hindi malinis at may karumihan ka at ikaw ay pumasok sa lugar na yon, ikaw po ay automatically po sunog ka. Para maintindihan niyo yung konsepto ng anointed is ikaw po ay pinili upang magamit, hiniwalay sa marumi. Amen? From the Old Testament, God has given instructions. Okay? Sa Exodus po, ang paggawa po ng anointing oil ay may ingredients. Okay? Specific ingredients. Kung ilan yung gramo, anong mga kailangan mong ilagay, sangkap. Specific po yon. Nasa Exodus po mababasa yon. And sabi po doon, hindi mo siya pwedeng gawin lang ng basta-basta. Hindi mo pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Kailangan kung paano inutos ng Panginoon Diyos, ganun mo siya gagawin. At yung purpose ng paggamit, sabi nung sa langis na yon, is para po ikaw ay linisin o pakabanalin. In other purpose, hindi po pwede gamitin. Kunyari, yung langis ng anointing oil, hindi mo po pwede pang hilot. Okay, masakit katawan mo, o hilutin mo ng langis. Hindi po pwede yon. Ang pinanghihilot po sa Pilipinas, Johnson Baby Oil. So, pwede po bang pang-anoint yung Johnson Baby Oil? Hindi po pwede. Kasi specific po sabi ng Bible sa Exodus, ito ay gagamitin mo hanggang sa mga henerasyon na darating. At hindi mo ito pwedeng gamitin sa anumang bagay. Kumuha ka ng pinakamainam na mga sangkap, 6 na kilong mira, 3 kilo ng mabangong cinnamon, 3 kilong asukal. Just imagine, si God po nag-uutos niya na. So si God parang rin siya, kusinero rin no? Chef. May sangkap. Sige, ituloy mo. 6 na kilong kasya. Kailangan ang bigat nito ay ayon sa timbang ginagamit ng mga pari. Meron siyang timbangan na specific sa mga pari sa simbahan. At 1 galong langis ng olibo. Olive oil. Wow. Alam niyo po how much ang olive oil sa market? Mahal ho. Ha? Kaya pag may nakita kayo nagbebenta ng anointing oil dyan sa tabi, huwag niyong bibilin. Kasi mahal po ang olive oil. Baka ibang oil na nilagay doon. Okay? So, baka mahati po yung katawan niya, sabi ni Pastora. Ay. Sa pamamagitan nito, makakagawa ka ng banal na mabangong langis na pamahid. Ito po sinasabi yung langis na, nakita na kayo ng scented oil na perfume? Yung oil lang siya, na pag pinatak mo sa
kamay mo, isang patak lang. Pag hindi ka naligo ng isang araw, andun pa rin yung amoy. Ganun po yung kapuro. Pahiran mo ng langis na ito ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito. So yung materials po na sinasabi dun sa tabernakulo, sa holy place. Ang lalagyan ng ilaw at ang lahat ng kagamitan nito. Ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito at ang palanggana at ang patungan nito. So, basically po lahat, papahiran mo ng langis na pinabanal or langis na nagpapabanal. Italaga mo ang mga bagay na ito para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sinumang makakahawak nito. So, hindi po pwede siyang isama sa marumi. Kumbaga ito, in-sterilize mo na. In-sterilize na, hindi mo na pwedeng isama doon sa mga hindi pa nahugasan. Okay? Sanctified. Pahiran mo rin ng langis si Aaron. Siya po yung pari na kapatid ni Moises. At ang mga anak niya bilang pag-oordina sa kanila. Ang una pong record ng binasbasan ng langis ng Panginoon ay yung pillar or haligi na ginawa ni Jacob. Naalala niyo sa Genesis, si Jacob ay nakipagbuno sa Panginoon. At yung lugar na yon, kung saan siya nakipagbuno kay God, naalala niyo, nabalian siyang tadyang, hindi ho gumaling yon hanggang tumanda siya. Tanda na siya ay nakipagbuno sa Diyos. Yung lugar na po na yon ay talagang in high regard. Sabi niya, itong lugar na to ay sagrado. Diba? Dito ako mananalangin. Dito ako magpupuri. Kasi doon niya nakita yung yung hagdanan papuntang langit eh. Doon sa lugar na yon. So, ang ginawa po, pinaspasan po yun ng langis. Anointed po yun ng langis. Dito naman po, si Aaron at ang kanyang mga anak bilang pag-order sa kanila para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. So, hindi lang pala sa gamit pinapahid yung anointing oil o yung langis. Pati po sa tao. So, pag ang isang tao, pinahiran mo ng langis na nagpapabanal, yung tao na yon is magiging malinis o magiging banal na rin po. Amen? Kasi yun po ang requirements. Bago ka lumapit sa Panginoon, dapat wala kang kasalanan. Malinis ka, walang bahid ng karumihan. Because the moment you step foot on the holy place, at ikaw ay makasalanan at marumi, mamamatay ka ho ng on the spot. Instantly, kamatayan. Nasa Old Testament po yan. Grabe, no? Buti hindi tayo napanganak sa Old Testament. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon na tinuturo sa atin ngayon to para mas maintindihan nyo at makalakad tayo sa kabanalan ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng pinahiran o inanoint. So para sa siya nagamit, para ihiwalay. Linisin at ihiwalay. Now, ginamit din po ito sa mga hari. May purpose po kasi ang pagpapahid ng langis. Ang hari, bago siya maglingkod sa kanyang kaharian, kailangan siyang pahiran ng langis. Nang sa ganon, yung paghahari niya, maayos. Kumbaga, hindi siya makakagawa ng kamalian sa kanyang mga tagasunod or kanyang mga nasasakupan. Kaya po, inanoint po na hari sa Biblia sa Old Testament, yung talagang may takot sa Diyos, na talagang sinunod po yung kautusan ng Diyos. Sila Saul, sila David, sila Solomon. Yan po yung mga inanoint eh. Amen? May mga hari po na hindi na-anoint kasi tumaligod po sila sa Panginoon. Iba po yung way nila. Pero itong mga tao na to, yung mga pinili, sila David, sila Saul, sila Solomon, sila po inanoint because they believe in God whom they serve. Na pag sila ay nagpasakop sa Diyos, yung kanilang pagsakop o manasasakupan ay magiging maayos. That's their faith. Amen? And it's required in the Old Testament. Pero some kings, marami nga ho mga naging hari na hindi nagpasakop sa Panginoon. Gumawa ho sila ng mga bagay na mali sa harapan ng Diyos. Kaya ang ending po,
sila ay naparusahan, nasakop, namatay, nagdusa. Amen? Unlike itong mga inanoint ni God is kinilala. Hanggang ngayon, yung kanilang mga pangalan ay sinisigaw sa buong mundo. Sa tagal na pong panahon, Old Testament pa po yun. Pinakakilalang kilala si Haring David at si Haring Solomon na kanyang anak. Yun po yung nangyari. Pag ikaw ay inanoint ni God, may purpose. Ang purpose po sa hari is because they are serving the Most High God and they want to serve the people with high regards din. May pagmamahal, may pag-ibig. Yung patas. Di ba naalala niyo si King Solomon, patas siya sa lahat ng bagay kasi siya ay binigyan ng talino ng Diyos. Hiningi niya yun sa Panginoon eh. Wisdom. So binigay sa kanya ng Panginoon yun. Yung pangatlong tao na inanoint ng Panginoon sa Biblia ay yung mga propeta. Mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Mga tagapagturo ng batas ng Diyos. They are anointed also. They are anointed because yung sasabihin nila is dapat naayon sa sinasabi ng Diyos. Hindi po pwede silang magturo ng hindi sinabi ng Diyos. Kaya makikita niyo po sa Book of Jeremiah, yung mga propeta, propetes, mga high priest, babae at lalaki, na nagturo ng sarili nilang katuruan sa mga tao, lahat po yun inubos ng Diyos. Imagine, they're anointed, pero gumalaw sila labas sa kautusan ng Diyos. So, Kuya Lori, yung anointed po, pwede rin palang maparusahan? Yes po. Ang anointing po ay pwedeng kunin. Si Saul po is hari. And he is anointed by Samuel. But because siya po ay nagkaroon ng maling pag-iisip, maling puso, siya po ay tinanggalan ng anointing ng Panginoon. So, ang anointing pala ay natatanggal. Nawawala. Pwedeng bawiin. Yun po ang nasa Old Testament na katuruan. So, meron pong mga gamit, pinapasagrado ng Panginoon, may mga pari, hari, at mga propeta. Nung dumating po si Jesucristo, which is yung tatlong inanoint sa Old Testament ng mga tao, ay pinag-isa sa katawan ni Jesucristo. He is the most high priest. Sabi rin po ng Bible, He is the King of Kings. Sabi po ng Bible, siya rin po ang mensahero ng Diyos o propeta ng Diyos. So, yung tatlong yun, ay nasa katangian ng Diyos na si Jesucristo. And from the Old Testament, may prophecy na po yun. May sinabi na po na merong padadala ang Panginoon ng Diyos na isang tao na kanyang kinalugdan. Ibig sabihin po, meron siyang ipapadala. Para daw sabi ng Bible, para linisin ang iyong mga kasalanan. Ano ulit yung purpose ng anointing oil? Para kayo ay linisin. Yung pinadala niya sa New Testament, ang siyang maglilinis sa inyong mga kasalanan. Sino po yun? Si Jesus. That's why, yung word na Messiah at yung Kristo, dinikit po sa kanyang pangalan. Kasi po, siya po yun sinasabi sa Old Testament na magpapalinis sa ating mga kasalanan. He is the anointed one. Ibig sabihin po, yung gamit na ingredients na ginawang langis na nagpapalinis ng Old Testament, nagkatawang tao sa katauhan ni Jesucristo. Na pag ikaw ay tinanggap mo si Jesucristo bilang yung Diyos na tagapagligtas, your Lord and Savior, sabi, malilinis ka. Totoo po ba yun? Siya po ba ang nagpapalinis sa atin? Yung po sinabi ng Bible, yes po. Yan po ang sabi ng Biblia. Pero hindi ko kayo magiging malinis
Kung sinabi nyo lang po sa inyong labi na tinatanggap namin si Jesucristo. Kailangan po, pag tinanggap mo si Jesucristo, pinag-isa na kayo. Kayo ay tinatawag na naiisa. Yung kanyang buhay ay buhay mo na rin. Kaya nga ho kayo tinawag na mga Kristiyano kasi kayo ay followers and believers of Jesus Christ. Meaning, pinabanal na kayo ng Diyos, hiniwalay na kayo ng Diyos the moment you receive Jesus in your life. Ang pag-receive po kay Jesus hindi lang yung pinapataas po ng kamay at pagpapanalangin. Ang pag-receive po kay Jesus is kung ano po yung kanyang tinuturo sa Biblia bilang isang propeta, bilang isang mangangaral, ay dapat mo ring lakaran at ipamuhay. So everybody in our generation profess that Jesus is Lord. Jesus is the King. Jesus is the Messiah. But they don't know anything about Jesus. They don't walk like Jesus. They don't talk like Jesus. They don't think like Jesus. Kaya po, sabi ng kapitbahay na Muslim o kapitbahay na Katoliko doon sa kapitbahay niyang Kristiyano daw, yan ba yung Kristiyano? Bakit ganyan magsalita yan? Bakit lagi nang aaway? Bakit madaldal? Bakit hindi nang mabati? Isa pong picture o illustration na Kristiyano siya sa titulo lang, pero hindi sa pamumuhay. So, can we say na anointed siya na tao ng Diyos? Pinili na, hiniwalay na, kung yung pag-uugali niya ay pareho pa rin sa iba? Hindi pa rin po. Kasi po ang ibig po sabihin ng Christ is the anointed one. And Christians are the anointed people. If you are anointed already, at nakita na sa buhay mo si Jesucristo, dahil nilalakaran mo na ang kanyang salita, ang kanyang katuruan, ibig sabihin, hiniwalay mo na ang iyong sarili sa galaw ng mundo. Kaya nga sabi sa Bible, do not conform to the patterns of the world. Sinabi rin po ng Bible, hindi ka taga dito. Tagalangit ka. So the moment na you're doing or walking the walk ng mundo, hindi ka pwedeng tawaging tunay na Kristiyano. Nakakalungkot po, di ba? All these years, we profess we are Christians, pero hindi po nakita sa buhay. Yung sabing hiniwalay na, pinabanal na, hindi makitaan ng kabanalan. So, how can we say we are Christians if we don't live like Jesus? Wala naman po sinabi si Jesus na magpapako kayo sa krus eh. Sabi niya, kung paano siya nabuhay bilang isang mabuting tao na may pagmamahal sa kapwa, dapat ganun ka na rin mabuhay. Hindi po sinabi ng Biblia na magpapako ka kagaya ni Jesus. But then, sabi niya, sundin mo ako ng tapat hanggang sa kamatayan. So habang nabubuhay ka sa lupa, lumalakad ka na kagaya ni Jesucristo. And doon ka pwedeng tawaging totoong Kristiyano. Wala ka ng ibang hangad sa iyong puso, kundi i-bless ang iyong kapwa, bigyan ng ngiti si kapitbahay. Di ba? Nakikita po sa buhay. At ang mga taong sinabing Kristiyano sa Biblia, makikita niyo sa Aklat ng Gawa, Book of Acts. Araw-araw silang masaya, nagtitipon-tipon, nagbibigayan, nagmamahalan. Yun po ang Kristiyano sa Biblia. Hindi po nagsisiraan. Hindi po nagkakanya-kanya.
Hindi po makasarili. Nagmamahalan po. Mag-post kayo panandali. Masasabi niyo na po bang Kristiyano na kayo? Kayo po ang nakakalam ng iyong mga puso. Ngayon kung nakita niyo, uy, parang from 1 to 10, parang nasa 5 pa rin ako Oh, may 3 pa daw. Malayong-malayo pa dun sa kaganapan eh. Huwag po kayo mag-alala. Habang binubuhay po tayo araw-araw, binibigyan tayo ng oras, panahon, gumising, araw-araw. Ibig sabihin, kinahahabagan kayo ng Panginoon. At until now, inaantay kayo. Araw-araw po yun. Pag ikaw gumising pa, thank you, Lord. May chance pa akong baguhin ang aking buhay, ang aking sarili, pag-iisip, kagaya ng kay Kristo. Maging tapat, ganap ako hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ganun na po ba tayo mag-isip, mga kapatid sa Panginoon? Ano po ba ang buhay ng isang Kristiyano? Dahil sabi nga, you walk and live like Jesus. Punta po tayo sa Lucas 4:18. Ang nag-anoint po kay Jesus ay hindi tao. Okay? May mababasa po kayo sa Bible na ang nag-anoint kay Jesus is si Mary Magdalene or si Mary from Bethany. Kapatid po ito ni Lazarus, yung namatay, na binuhay muli. Pero kung babasahin niyo po yung konteksto nun, hindi po siya in-anoint ni Mary, kundi si Jesus din po nag-explain na hinahanda niya ako sa aking kamatayan. Kasi nung time po na yon, malapit na siyang mamatay. So nung hinugasan siya ni Mary ng kanyang buhok, nung kanyang pinakamamahaling perfume. See? Ang ginamit po is perfume. Pinakamamahal na perfume. Pinahid po yun. Ibig sabihin, ang word pong pinahid is in-anoint. Di po ba? Pinahid. In Hebrew po yun ang ginamit eh. Pinahiran siya. Di ba? Nilinisan ng gamit ang kanyang buhok. Pero hindi po yun yung anointing na nangyari nung sa Old Testament na siya ay hiniwalay o ginawang banal. Kasi banal na po si Jesus noon. Naalala niyo ho, nung si Jesus ay binautismuhan sa ilog ng Jordan o Jordan River, ang Diyos Ama po mismo ang nag-anoint sa kanya. Bumaba yung Espiritu ng Diyos sa kanya. By water and Spirit, He was anointed by God. And marami pong witness noon. Marami nakarinig ng boses ng Panginoon. Sa tagal-tagal ng Panginoon na tumahimik, nung panahon na binautismuhan si Jesucristo, doon lang nila ulit narinig ang tinig ng Panginoon. Dahil ito pong si Jesucristo ay napaka-espesyal. Pinabanal ng Diyos para sa atin. Na sino man tumanggap sa Kanya, pababanalin din ng Panginoon. So, sa Lucas po, may purpose kung bakit daw siya in-anoint ng Diyos. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. So, one of the purpose why you are separated, nilinis, is to share, teach the gospel. Amen? One of the purpose why you are being called Christians. You are a Christian anointed by God, by Jesus. Meron kang mandate automatically to share the gospel. And yan po ang buhay ni Jesus. Siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Why sinabi ni Jesus na bihag? Bihag po ng kasalanan. He is here to set the captives free. Mga nakakulong sa gawa ng kaaway. And through the life of Jesus, pwede silang lumaya. As we accept Jesus in our lives, yun na rin ang ating mandate o tungkulin. Pwede rin po tayo magpalaya ng mga taong gapos ng kadiliman o nakakulong sa kasalanan.
Amen? Kung si Jesus, a high priest na nagpapalinis ng kasalanan at hari na dapat nating sundin bilang mga nasasakupan, siya rin po yung tagapagturo ng salita ng Diyos. Dahil salita nga ho ng Diyos, sabi, mababago ang ating mga pag-iisip at mga buhay. So without the Word of God, it's impossible na mabago tayo. Kung ikaw ay walang naririnig na salita ng Diyos dahil walang nagtuturo, wala kang matututunan. Di po ba? Pag ikaw ay lagi nanonood lang sa TV ng mga influencer, sila po ay nagbibigay ng mga tips. Di po ba? Paano makatipid? Ano yung magandang kainin? Ano yung magandang puntahan? Ano yung magandang laruin? Kung doon ka lagi nakikinig, matututunan niyo po ba yung tinuturo nila? Yes po. Kung ano yung naririnig mo, yun ang iyong nasasagap. Kaya kung ikaw po nakikinig ng salita ng Diyos, tingin niyo po mababago yung pag-iisip. Mababago bang yung puso't isipan? Yes. Kasi nakinig po kayo, may nagturo eh. Kung kaya yung makinig sa YouTube, sa mga influencer sa Facebook, kayang sundan yung mga buhay nila, ito po yung dapat ginagawa natin. Ito yung the best na influencer. Ito yung best na celebrity, Jesus. Pero pag, ito po yung talagang naging avid fan kayo ni Jesus, kung ano yung suot niya, ano yung galaw niya, galaw mo din. Pero hindi mangyayari yun kung hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi kayo nagbabasa ng libro ng Biblia. Amen? Kung lagi lang kayo nasa cellphone nyo, social media, TV, balita, o anumang mga trending, or Korean novela, teleserye, yan. Wala kayong oras sa Diyos at hindi nyo matututunan yung galaw ng Diyos. Anong natutunan nyo? Galaw ng mundo. Mababago ba kayo? Yes. Kapareho ng mundo. Pero pag ito, ang iyong sinabuhay, piniling pakinggan, lakaran, makikita po si Kristo sa inyong mga buhay. So sabi po dito, at sa mga bulag na makakita na sila. Bulag ho, kasi yun nga eh. Bulag sa mundo. Amen? Hindi sila makaintindi ng totoong salita ng Diyos kasi ang isip nila ay makamundo pa din. Kaya sabi sa Korinto, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila nainawaan ang salita ng Diyos? Kasi dahil, sabi ng Bible, hanggang ngayon ay makamundo pa rin kayo. Pero kung si Yesu Cristo tinanggap mo na sa iyong buhay, kung ano yung tinuturo niya, yun ang gusto mong lakaran. Yun ang gusto mong malaman. Kaya nga po si Kuya Lori, sabi ko nga sa inyo, ang internet po sa bahay is 24/7. Wala pong patayan yun. Meron po akong means. Ibig sabihin, may paraan ako kilalanin si Yesu Cristo sa aking buhay. Lahat po makikita mo na sa internet eh. Pero kung iba yung hahanapin mo, iba rin makikita mo. Pero dahil I seek God, I want to know my Creator, I want to know my Savior, kaya po ako nakakapangaral sa harapan. At napoproclaim ko yung salita ng Diyos. Because I spend time with my God. And ginawa nyo rin po yun. Wala pong imposible. Kayo rin po magiging matapang ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi na kayo pupunta kay kapitbahay at ikukwento mo lang yung nakita mong trending sa Facebook. Pupunta ka na sa kapitbahay mo kasi gusto mo mapangaral yung salita ng Diyos. Dahil yun po ang buhay ng isang Kristiyano. Kung paano ginawa ni Jesus, ipangaral ang salita ng Diyos, ganun din dapat tayo sa ating mga buhay. Sinuguri niya ako upang palayain ng mga inaapi. Inaapi po ng ano? Ang tao po na sabi, yung kawawa naman, di ba? Kasi ganun yung buhay. Mahirap, dugha. Api ang tawag sa sarili, api. Dahil
sila mahirap. Pero kung naintindihan nyo yung salita ng Diyos, blessed is the poor. Kung mahirap ka, magalak ka. Bakit daw? Kung mahirap na nga, magagalak pa. Kasi ang mahirap, pinagyayaman ng Diyos. Ang mayaman, walang Diyos. Kaya meron ho sa Proverbs na saying, sa salita ng Diyos, nabanggit ko ito last time, di ba? Na, Lord, wag niyo akong pagyamanin, wag mo rin akong gawing mahirap. Gusto ko yung may nakakain lang ako sa araw-araw. Kasi pag ako'y yumaman, baka makalimutan kita. Totoo po ba yun? Yes. Ang mga tao pong mayaman, wala na pong oras sa Diyos. Kasi alam nila, kaya na nila eh. It's biblical. Sabi naman, wag mo akong paghirapin. Kasi baka ako ay magnakaw, gumawa ng mali, mapapahiya ko po kayo, Panginoon. Kaya sabi, doon ka lang sa gitna. Kasi alam mo yung salita ng Diyos, alam mo na bukas, bago na naman. Araw-araw, bago. Kung yun ang mindset mo, dahil naintindihan mo, binasa mo salita ng Diyos, hindi ka na mag-worry. Because you have God in your life already. Yun po ang Kristiyano. Kaya sabi, Kristiyano, iniwalay na, pinalinis na, binago na ng Panginoon, at kagamit-gamit ka na para sa kapurihan niya. At ipinahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Yan na po yung huli. Pinahayag na o dumating na ang panahon. If you call yourself Christians, ito na yung panahon. Sumunod ka sa aral ni Jesucristo. Nang karapat-dapat kang tawaging Kristiyano. Seek God with all your heart. Aralin mo kanyang salita araw at gabi. Nang sa ganun, magkaroon ka ng tapang ipangaral ang salita ng Diyos. Nang sa ganun, may mapalaya ka sa gawa ng kaaway, sa kasalanan. Di po ba? This is our mandate as Christians. If you say you are a follower of Christ, then do this. Gawin mo yung ginagawa ni Kristo. Nung tayo po ay binautismuhan sa tubig, sino po ba ito na bautismuhan sa tubig? Yung water baptism. Ginaya po natin yung spiritual baptism na water and spirit habang binabautismuhan sa tubig. Ikaw ay inilinis na ng Panginoon. Nilinis ka na. Tapos, nilagay pa sa iyo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na-feel nyo ba? Na-feel nyo po ba? May nangyari po ba? O parang wala lang. Christian na ako kasi lubog na ako sa tubig. Pag ikaw nilubog na sa tubig, sabihin, nilinis ka na, binago ka na. Tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo. Tinanggap mo si Jesus, yung katuruan niya sa buhay mo. Hindi ka na kailangan paliguan pa ng langis. Kasi nasa buhay mo na eh. Kasi sabi, kahit anong langis pa yung ibuo sa'yo, kung ayaw mo naman basahin yung salita ng Diyos, ipamuhay yung salita ng Diyos, baka malunod ka sa langis. It doesn't work that way. Once you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, kung paano siya mag-isip, paano siya magsalita, paano siya gumalaw, ganun ka na rin dapat. Parang hirap naman, Kuya Lori. Ang nahihirapan po, sabi po ng Bible, kung ikaw ay nahihirapan, humingi ka ng tulong. Hindi nahihirapan ka na, sige, kaya ko to. On your own, hindi nyo po kaya. But with God, kaya nyo po. All you need to do, sabi ni Jesus, be gentle and humble. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Aminin nyo po sa inyong mga sarili, hindi po namin kaya, Panginoon, tulungan mo kami. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo, naintindihan ko na. Naunawaan ko na, malinaw. But then you're still the same person as before. Niloloko mo lang po ang iyong sarili. Ayaw mong magpakumbaba at magpaturo muli na parang bata. Kaya nga sabi po ng Biblia, maging bata kayo muli sa Diyos. Nang sa ganoon, kung kayo'y lumaki na turo ng iyong magulang at lumaki kang ganyan, may mali po sa turo. Pero Lord, gusto ko ulit maging bata at kayo ang magturo sa akin.
Ewan ko lang kung hindi kayo mabago. Ang Diyos, pag siya ang gumalaw, the best po yun. Kahit si Kuya Lori, kahit anong turo ko sa mga anak ko, mabuti man yan, okay man yan para sa kanila, pero inaayon sa katuruan ng Diyos, baliwala ho. Pero kung yung tinuturo mo bilang isang magulang, ay yung buhay ni Kristo Jesus, yung lakad ni Kristo Jesus, bata pa lang po yan hanggang paglaki niyan, dala-dala niya na ho yun. Kasi yung turo ng Panginoon, tinuro mo sa anak mo. You did not teach your children nang naaayon sa iyong kaunawaan. Yun po minsan ang mali sa mga magulang eh. May maririnig ka sa mga magulang na wag mo akong kontrahin sa pagpapalaki ko sa anak ko. Ayan. Maririnig niyo yan. Ganyan po yung argument ng manugang tsaka ng lola. Di ba? Wag mo akong ano yun sa pagpapalaki ko ng anak mo. Kasi yung magulang, iba rin yung pagpapalaki sa iyo eh. Yung breeding, yung upbringing. Pero kung hindi po yan naaayon sa salita ng Diyos, sa katuruan ng Diyos, ay matakot po kayo. Ano yung tinuturo mo sa anak mo? So kung tinuturo mo sa anak mo na ayon sa salita ng Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Lalaki yung anak mo na may takot sa Diyos. Kahit hindi mo na siya sabihin, pahingi, bibigyan ka. Kasi natutunan niya yung mahalin yung magulang. Dahil turo yun ng Diyos. Katuruan po yun ng Diyos. Ngayon, pag may problema ka ngayon sa anak mo, di sumusunod, matigas ang ulo. Baka hindi mo po naturo si Jesus. Anong kailangan mong gawin? Lord, patawarin mo po ako. Kung ano man yung mali kong nagawa at hindi ko na ituro yung tama na naayon sa iyong salita, lumaki yung anak ko matigas ang muka. Lord, patawarin mo po ako. Huwag na po tayong mataas na nagawa ko na yung lahat eh. Napalaki ko naman po eh. Napalaki mo nga. Naturo mo ba yung salita ng Diyos? Napangaral mo ba? Lumaki nga lang. Matigas nga lang muka. Ganun po ang tao eh. They think they know everything. Pero mangmang ho tayo lahat. Kung wala po ang salita ng Diyos. Kaya kung tayo nabubuhay sa salita ng Diyos, pinamumuhay natin, pinangangaral natin sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, imposibleng hindi ka mahalin ng kapitbahay mo. Pag mahal mo yung kapitbahay mo, hindi po pwedeng hindi ka rin niya mahalin pabalik. Turo po ng Panginoon yun eh. Love your neighbor as you love yourself. Tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Ano po yung word na ginamit? Tularan niyo ang Diyos. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. So yung sinasabi po ni Kuya Lori, hindi lang po gawa-gawa ni Kuya Lori. Nasa Biblia po yun. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Ang sarap po pakinggan, no? Na meron tayong nababasang totoong salita ng Diyos. Kung lagi mo pong pinagbubulay-bulayan yan, hindi talagang walang imposible sa Panginoon. Mababago po tayo. Sabi po dito sa Galatians 2:20, lagi po natin ito nababanggit. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Hindi na po tayo, kundi si Kristo na. Sino na nakikita? Yung katauhanan ni Kristo sa ating mga buhay. That's why you are called Christians. Jesus Christ, Christians. Hello? Ipinamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Yun po ang ginagawa ng high priest ng Old Testament. Sila po yung nag-aalay ng handog sa pinakabanal na lugar. Kasi kung ikaw ang mag-aalay, patay ka agad. Kailangan mo ng taga-alay. And that is Jesus for us.
Kaya kailangan natin si Jesus sa ating mga buhay. Totoo po yun. Kapag wala si Jesus sa iyong buhay, wala yung pag-ibig. Wala yung tamang buhay na paglakad ng tapat. Sabi po sa 1 Pedro 2:9. I was reading the Bible in the past few weeks. And then, one day, sabi ko, kausap ko yung, nakikinig ako ng Word of God, and then, sabi ko sa mga anak ko, hala, yun na yun. Patay ako, nagulat eh. Kasi yung nabasa ko is a revelation for me. Ibig sabihin po, buhay po yung salita ng Diyos sa buhay ko. Yung kapahayagan po. So when I was reading it, sabi ng Old Testament, yung langis ang nagpapalinis, nagpapabanal. Di po ba? Then dumating si Jesus, and si Jesus na ngayon yung naging nagpapalinis, nagpapabanal, kasi siya po yung priest, and king, and prophet in one. Sabi ko, so kailangan talaga natin si Jesus sa ating mga buhay. Amen? Then, I was reading this, 1 Pedro 2:9. Sabi dito, ngunit kayong mga taong pinili, mga maharlikang pari. Yung mga pinili, dahil tinanggap mo na si Jesus, tawag sa'yo, maharlikang pari. Amen? You are like high priest also. At mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. You are also like a prophet. Once you accept Jesus as your Lord and personal Savior, anya na yung mandate mo maging high priest, maging propeta. Sabi diyan, siya ang tumawag sa iyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang liwanag. Dati hindi kayo taong sakop ng Diyos, pero ngayon mga sakop na niya kayo. Noon hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon kinaawaan na niya kayo. Dati hindi tayo kilala ng Diyos dahil sa ating mga buhay na mali. Pero nung tinanggap mo na si Jesucristo, ang sabi, kilala ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos, tagapagmana ka na ng Diyos. Yung po yun eh. Then, upon reading this, sabi ko, buhay na buhay yung kapahayagan. Sabi ko, yung po yung ating gustong magampanan bilang isang mga Kristiyano. So, kagabi po, may bago kaming attendee sa Bible study, mga classmate po ng aking mga anak. Hinatid ko po muna yung mga ating mga kapatiran dito sa Arenda. And then yung mga classmate naman yung dalawa, hinatid ko rin. So habang nagdadrive po ako, ini-interview ko po sila kasi 12 years old tsaka 15 years old eh. Saan sila galing? Galing din po kami sa Bible study. Sa may Kapitolyo, sa may estansya. Victory Church. Ano yung tinuro sa inyo? Hindi nila po ma-explain or masabi ng maayos kasi bata pa po sila. Wala pa po silang ganong kaano sa salita ng Diyos. Sige, ano na lang yung verse na tinuro? Ito po. Kaya nga nagulat si Kuya Luis. Ang galing. Wala po tayong hangad dito. Ipangaral yung salita ng Diyos. At maintindihan natin na maayos. Sabi ko, ang galing mo Lord. I'm not saying, is it coincidence? Kasi gusto ko maunawaan nyo yung buhay nyo bilang mga Kristiyano. Totoo. Kasi nakita ko po sa church ito, you're looking for something eh. You're looking for something na pag hindi nyo na nakikita, nagbabago yung isip nyo. Nakakalungkot po. Kasi hindi pa rin naunawaan yung pinakamensahe. Huwag po kayong maghanap ng gusto nyong makita. Meron kayong hinahanap na dati nararamdaman nyo, ngayon hindi na. Huwag nyo pong hanapin. Hingin nyo po sa Panginoon. Ibigay nyo sa amin yung dapat namin tanggapin. Ang problema ko kasi naghahanap po tayo. Sabi ng Bible, and you will find, knock, and the door will open, ask, and it will be given. Nandun ka na sa ask, wala ka pang seek. Katok ka ng katok. Kasi may pangangailangan ka. Hindi ka pa nagsisik. Magtatanong ka ng mga question na supposed to be, alam mo na kung nagsik ka, hindi ka na magtatanong. Pinaabot mo pa dun sa
Tanong ka ng tanong. Hindi mo ginawa yung seek tsaka yung knock. Ayaw mo mag-knock kasi ayaw mo magpakumbaba. Kasi alam mo na eh. Hindi ka na magtatanong. Pupunta ka doon sa ask. Iba naman yung ina-ask mo. Pang sarili. Hindi mo maunawaan eh. Nga hindi ka na mag-ask, sabi ng Panginoon. Kung nag-seek ka, hindi ka na pupunta doon sa ask. Kasi alam mo, ibibigay na sa iyo ng Panginoon. Hindi ka na pupunta doon sa knock. Kasi nung nag-seek ka, naintindihan mo na. Pag tayo po nagbasa ng salita ng Diyos, sabi nga, buhay po ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. If you're spending time reading the Word, ang kasama mo, Diyos. Kaya sabi ko, nung narinig ko yung galak din ng anak ko kasi nagulat siya eh. Yung tinuro dun. And then yung pinag-uusapan namin na couples of day. Nag-uusap po kami bilang mga mag-ama. Kami pong ginagather ko po yung mga anak ko. Kung ano yung inaaral ko, sinishare ko sa kanila. And we're conversing about the Word of God. Kasi gusto namin matutunan. Nasa Exodus po yan. Sa Exodus po, sinabi yung mga ama ng tahanan, yung anak nyo, i-gather nyo. Pangaralan nyo ng salita ng Diyos. It's an instructions from the Lord. Kaya makita mo sa mundo, trabaho ng trabaho yung mga magulang para may ipambubuhay sa anak. Di po ba? Yung anak, napalaki nga, pagtrabaho, napatapos sa pag-aaral, napagtrabaho, hindi naman natutunan yung lakad ng Diyos. Sabi ng Bible, baliwala lahat. Ay ngayon pala, kung narinig mo tong salitang ito, hindi po to galing kay Kuya Lori, galing po to sa Diyos. May oras, panahon pa para kilalanin mo siya ng tapat. Gusto mong malinis, mabago. Si Jesus po ang sagot. At again, hindi niyo po maiintindihan salita niya kung wala kayong oras panahon sa Diyos. Can we go to Psalms 145? Napag-usapan din po namin ito kagabi. Kasi may nagtatanong po sa may mga katanungan po tayo sa mga kapatiran sa simbahan na we need to address. Nang sa ganun, hindi na sila magtatanong, mauunawaan nila na maayos. 145 verse 30. Ang iyong paghahari ay magpakailanman, Panginoon. Tapat kayo sa iyong mga pangako. At mapagmahal kayo sa lahat ng iyong nilikha. Wala pong exempted. Lahat ng inyong nilikha. Mabuti, masama, bata, matanda. Diba? May ipin o wala. Ayan po, mapagmahal po ang Diyos. Amen. So tuloy mo. Tinutulungan nyo ang mga dumaranas ng kahirapan at pinalalakas ang mga nanghihina. Amen? So, even yung mga nahihirapan sa buhay, tsaka yung mga nanghihina. Sabi, tinutulungan ng Panginoon. Next, kuya. Ang lahat ng nilalang ng may buhay ay umaasa sa inyo at binibigyan nyo sila ng pagkain sa panahong kailangan nila. Pangako ng Panginoon, hindi niya kayo pababayaan. There is new every morning. Diba? Sabi mo, mas okay na yung kumakain ka ng 3 beses sa isang araw. Daily bread lang, okay na, sapat na, goods na tayo. Huwag ka na maghangad ng maraming lupain, maraming negosyo, maraming kotse, maraming bahay. Huwag na po kayong manghagad nun. Nakakatakot, makakalimutan nyo ang Diyos. Di ba? Kanina sabi sa Proverbs 30, okay lang yung huwag nyo rin akong paghirapin, di ba? Hindi ako magnakaw, scam. Di ba? Tuloy mo nga. Sapat ang iyong ibinibigay at sila'y lubos
na nasisiyahan. Kung ganyan ang puso niyo na, church, yung kasapatan lang, yung araw-araw kasama mo ng Diyos, sapat ka na. Sabi kung ikaw bata, kasama mo lagi tatay mo, alam ng tatay mo kung gutom ka na, papakainin ka ng tatay mo. Tatay mo yun eh. Eh yung lolo. Di ba? Yung lolo pa nga eh, yung grabing magmahal sa apo eh. Yung tatay pa kaya? Hello? Eh, kung lagi mo kasama sa yung sarili mo, nakita mo, anak ako ng Diyos. Yung ama ko nasa langit. May ari ng langit at lupa. Ano ikapangangamba ko? Di ba? Panginoon, matuwid kayo sa lahat ng iyong pamamaraan at matapat sa lahat ng iyong ginagawa. See? Kayo'y malapit sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Eh, binasa nyo lang yung umpisa. Balik mo. Nag-stop kayo dito eh. Panginoon, matuwid kayo sa lahat ng iyong pamamaraan, matapat sa lahat ng iyong ginagawa. Pinanghawakan nyo ito, mabait ang Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Panginoon, matapat siya eh. Huminto ka lang dyan eh. Hindi mo binasa yung sunod. Basahin natin ulit yung sunod. Sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Ganun po tayo minsan magbasa ng salita ng Diyos. Nagbigay ng pangako, Lord, salamat sa iyong pangako. Huminto ka na dun. Sabi ni Lord, wait, there's more. Dapat tapat ka. Tapat ka. Kaya marami pong Kristiyano naliligaw ng maling pamumuhay. Minsan, nag-give up. Kasi sabi ng Panginoon eh, pagyayamanin niya ako pag lumapit ako sa Kanya eh. Tapos, ganito pa rin nangyari. Mahirap pa din. Anong petsa na? Ang tanong, tapat ka ba? Ibinibigay niyo ang nais ng mga taong may takot sa inyo. Problema, doon kayo tumigil sa tapat eh. Tapat na. May kasunod pa. Kailangan may takot ka rin sa Diyos. Pinapakinggan niyo ang kanilang mga daing at inililigtas niyo sila. Hindi po pwedeng magbasa kayo ng Biblia ng isang sentence lang. Okay? Kumbaga, sa magulang, pag tinawag ka ng tatay mo, nanay, Luis! Sagot niyan, po! Hindi lumapit. Tatawag ulit, Luis! Dudungaw. Ano po yun? Nagbigay yung ama ng instruction. Ganto. Opo. Ganon ng Kristiyano eh. Di ba? Tinawag ka, lumapit ka, hindi. Andun ka lang sa malayo. Ano yun? Inutusan ka. Oh, sige. Hanggang sa hindi mo na nagawa, nakalimutan mo na, o kaya mali yung nagawa mo. Bakit? Hindi ka lumapit. Hindi mo inalam ano yung pinagagawa sa'yo. Oo ka lang ng oo. Lord, sige, susunod ako. Magsisimba ako sa linggo. O nga, nagsimba ka nga. Nakinig ka ba? Inintindi mo ba yung salita? Ganun po, di ba? Ganun po tayo madalas. Alala ko nga si Kuya Ambit eh. Ano reminder ko Kuya Ambit kahapon? Kailangan maaga tayo sa church. Si Kuya Ambit, back up. Tapos na yung ano. Ano nangyari sa'yo? Pero ba? It's okay. At least pumunta ka pa din. Para mapagalitan.
Mahal natin yung mga youth natin. Amen? Kaya tanggapin niyo yung may pagpapakumbaba pag kinukulit kayo. Ito, with love to, Kuya Ambet. Ang gawain is 9. Sabi ko sa akin na kagabi, give the highest regard to God. Kilala ko si Kuya Ambet, antukin to eh. Matagal ang pag natulog to, talagang mahirap gisingin. Yan ang mga comment ng mga kasama niya. Ay, tulog pa po yun. Tulog ka ba? Oo, sabi na eh. Parang silihan lang yan eh. Amen? Pero, sabi nga, pag sa Diyos, ibigay mo yung the best. Para makalakad ka, at karapat dapat kang tawagin, anointed one. Hiniwala, pinabanal, pinili na ng Diyos. Kristiyanong totoo. Hello? Hoping and praying. Amen? Tayo po, sabi, we put our trust and our hope in Jesus. Wala pong magagawa si Kuya Lori sa buhay ninyo. Pero kung tinanggap niyo sa salita ng Diyos, kinilala niyo si Jesucristo, siya nang bahala sa inyo. Amen? So, hoping po, meron tayong kaliwanagan sa mga nangyayari sa simbahan. Huwag po tayong maghanap na wala ng anointing. Hindi nyo naintindihan yung anointing. Anointing, simbuhay na iniwalay na ng Diyos. Nakagistan kasi natin yung ibang anointing eh. Yung sabi, yung alam niya, yung pag umihip. May kilala ba kayo ganon? Pag hinipan, dun po tayo nasanay eh. Hindi tinuro kung ano yung anointing. Meron na, tatanggalin yung blazer. May hangin na malaw, tutumba yung mga tao. Anointing yun. Sa kanila. Pero sa Biblia, ang anointing po is nilinis ka na ng Diyos. At dahil nilinis ka na ng Diyos, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, nasa sayo na. Nakakalakad ka na ng tama, ng tapat, tuwid, may takot ka na sa Diyos. Nagagawa mo na yung nagagawa ni Kristo. Ngayon, nakita niyo ba sa Biblia, nung si Jesus ay may nakita ba kayo, nabasa sa Bible, na si Apostle Paul, tinanggal yung balabal at initsang ganon. Or, ilabas niyo yung panyo nyo at itaas. May anointing yan. Oh, meron doon oil ha, bilhin nyo. Hindi yung sila nagbabasa ng Bible, nakikinig lang ho sila. Kaya yung nakikinig, ay oo nga no, blessing yan, blessing. Diba? Kasi naging mangmangho. Dahil nakinig sa tao, hindi sa Diyos. Ngayon, sinasabi na ho natin, pag wala sa Biblia, hindi yan sa Diyos. Amen? Kuya Lori, grabe ka naman. Diba? Naranasan namin. Naranasan namin yung mga himalang bagay. Nung hinawakan yung ulo ko, natumba ako. Tanong, ilang taon ka nang natutumba? Nabago ka pa rin ba? Bagong anyo ka na ba? Nakapangaral ka na ba ng salita ng Diyos? Nayakap mo na ba yung kapitbahay mo? Sinabing, mahal kita kapatid. Hindi pa po. Iba ho yung napakinggan nyo. Amen? Mayroon nga akong
napakinggan. Kasi when I was studying, hindi po pwedeng search ka lang ng search eh. Pakinggan mo rin sila. Yung mga sinasabi nilang anointed. Sipin nyo, meron silang steps. 7 steps to be anointed. Wow, may steps. Nagulat po ako yung huli. Pag anointed ka na daw, sabi ng Bible. Sabi daw ng Bible sabi nila, yung huling-huli, yung pang-7, prosperity. Di ba? Pagpapala. Pag anointed daw, sabi ko, grabe tong tagapagturo to. Nasingit mo pa yon? Yung anointing, nalagyan mo, nasundutan mo pa ng blessing o pagpapala o prosperity. Wala pong ganun sa Bible. Pag ikaw, inanoint na ng Diyos, hiniwalay ka na sa mundo, hindi mo na nanaisin yung kayamanan ng mundo. Hindi na pera ang nasa isip mo o pagpapala. Ibig sabihin po, dumalakad ka na ng naayon sa salita ng Diyos. Nagagawa mo na pinagagawa ng Diyos. Sabi, ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Kung pinapahanap sa atin ng Diyos o pinapaipon sa atin ng Diyos, yung mga kayamanang hindi nasisira, yun po ang hanapin nyo. Yun po yung inaasam nating ibigay sa atin ng Diyos. Kayamanang hindi nasisira. Kayamanang panghabang buhay. Eternal na buhay po. Kaya kung ang puso mo, pagpapala na naayon sa mundo, ang galing sa Diyos yung hindi na uubos. Unlimited. Dire-diretso. Ganun po ang blessing na galing sa Diyos. Hindi na uubos. Amen? So, asamin po natin na maging tunay tapat sa Diyos. Magkaroon ng anointing na gaya nung kay Jesus. Amen? And lahat po ng bagay na tinuro ni Jesus, if you pray for someone because you are already anointed, Kristiyano kang totoo, tapat, may takot sa Diyos, sino man hawakan mo, hipuan mo ng patungan ng kamay, mapapagaling mo siya in Jesus' name. Hindi lang po pastor gumagawa nun. Mga tagasunod ni Kristo Jesus. And you can read that in Acts. In the book of Acts. Lahat po ng binahagian ng salita ng Diyos na bago ang buhay. At sila'y nakalakad sa totoo at tamang paraan ni Kristo Jesus. Kaya sabi, sila ay na-born again. Naging Kristiyano. Yung anointing po, napapasa. Sabi, huwag basta-basta magpatong ng kamay. Kasi nga ho, napapasa po eh. Problema, iba yung napasa, hindi anointing. Di ba? Kaya delikado po. Kung ikaw ay anointed, lumalakad, tapat, ganap, walang karumihan, puso't isipan, sa gawa, pananalita. Hindi ka nakitaan ng karumihan ng iyong kapitbahay. Magpatong ka ng kamay. Para masalin mo yung buhay na meron ka. Pero kung ikaw, lumalangad pa sa galaw ng mundo, ikaw na nagsisinungaling pa din, ikaw na nandaraya, ikaw na chismosa, ikaw na mapagkunwari, ikaw na naninira ng kapwa, pag may mga ganyan ka pang pag-uugali, pag ikaw nagpatong ng kamay, naku, rarami kayo. Makita nyo, meron na kayong asosasyon. Kaya delikado po yun. Okay? So, naisin nyo maging malinis, banal muna kayo, makasunod sa yapak ni Kristo Jesus, at pag nangyari po yun, go. Malaya ho kayo magpatong ng kamay. Sipin nyo, isang matuwid na tao, tapat sa Diyos, may takot sa Diyos, nagpatong ng kamay, dadami sila. It's a happy world. Hindi po ganun ang nangyayari sa mundo, hindi pa rin makalakad sa tama. Ang dumadami yung mga ibang spirito.
Amen? Kaya dito po, sabihin natin, sa panrinig nyo, bagong turo. Kasi dati nagpapatong ng kamay, ngayon, hindi na basta-basta. Hindi po bago yon. Hindi nyo lang nabasa. Ngayon, sinabi na sa inyo, may idea na kayo. Diba? Mabubuhay na kayo ngayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kapag may bigla nagpatong ng kamay nyo sa inyo, ilag. Diba? Oops! Sabi, check mo muna, sino ito nagpatong sa akin? Mahal po namin kayo. Even Pastora, she's willing to change the ways na nakagisnan niya noon. Sabi, new things are good things. And wag po tayong matakot pag yan patungkol sa Diyos. Hoping mayroon kayong natutunan, hoping may napulot kayong magandang balita. Meron pa po tayong pag-asa. Bukas, bago ulit. Amen? Huwag po natin sayangin. So, narinig nyo ito ngayon. Bukas, iba na yung mindset dapat natin. Mindset like Christ. Amen? Amen.